Courage to conquer. Yan. Ito po ang atin pong pag-usapan ngayon. Ito po ang ating topic ngayon. Courage. Basahin nga po natin. Courage to conquer. Alam ho ninyo, by this time, sa kalagayan po natin ngayon ay kailangan po nating maging matapang. Amen? Alam ko po na sa sitwasyon natin ngayon sa sanglibutan ay kailangan nating magkaroon ng courage sapagkat ang panahon ay, di ba, ang daming mga nangyayari, ang daming mga unexpected na nangyayari sa ating mundo. Kailan lang sa Mindanao ay nagkaroon ng lindol. Di po ba? And praying, di ko alam kung may aftershock pa. Sabi nila, at ang sabi nila, mas matindi yung aftershock daw. At ilan po yung mga namatay. At kailan lang ulit din sa Venezuela, di ba? It's almost 1,000 na yata yung namatay. 1,500. So, we cannot predict what is already happening sa ating mundo. Hindi po ba praying na ingatan po tayo dito ng Lord sa Spain. Kaya kailangan natin ng maging matapang. Amen ba? At sa panahon ngayon ay meron tayong dalawang tapang. Yan. Yon yung tapang na galing sa mundo. Kailangan maging matapang ka, di ba? Ang mundo ay iba yung tapang ng mundo, mga kapatid. Tapang na magmura, tapang na magsinungaling, tapang na mamintas, tapang na makipag-away. Di ba? Kaya minsan, kahit pumatay, kahit manakit, di ba, magawa lang yung gusto. Iba yung tapang ng mundo. Pero salamat sa Lord, mayroon namang isang tapang na nanggagaling sa Panginoon. Amen ba? Ano yung tapang na yon? Yung galing sa Panginoon, yung alam mong niluluko ka, pero inuunawa mo pa rin. Ibang tapang yon. Di ba? Yung alam mo na parang, di ba, yun nga, iniisahan ka pero naaawa ka pa rin sa Kanya. Matinding tapang yon. Amen ba? Yung tapang na inaabot mo pa rin. No? Yung tapang na magpatawad, yan ang magagandang tapang. Amen? At tapang na maglingkod, na may kababahan ng loob. Hindi po yung nagmamataas. Ibig sabihin, parang may ginawa ka ay, di ba? Ito na yung ginawa ko at ipinagmamalaki natin. Tapang na magbahagi ng mabuting balita. Amen. Tapang na mag-akay ng mga tao. Kasi alam natin, iba yung tapang ng mundo na ibibinibigay ng mundo, tapang na yayahin ka sa pagbibisyo. Ngunit ang tapang na ipagkakalob sa atin ng Panginoon ay yung hindi ka nahihiya na akayin ang tao sa Diyos, akayin ang tao sa Panginoon. Hindi kailangang ma-memorize mo lahat ang Bible. Para magkaroon ka ng tapang, kailangan lang magpatutuo ka kung ano yung ginawa ng Panginoon. Amen ba? Minsan maraming magagaling sa Bible pero walang ginawa sa kanilang Diyos. Hindi pa nila naranasan ng Panginoon. Kaya napakaganda yung magkaroon tayo ng tapang na ito ay galing sa Panginoon sapagkat ito ang kailangan natin ngayon. Dahil kung hindi, di ba,
kailangan ay tumayo tayo sa katotohanan. Katotohanan na wala tayong magagawa kung wala ang Panginoon. Amen ba? Praise God. So, dito po ay sa Joshua chapter 1 verse 9. Yan. Ito po ay patungkol po kay Joshua nung namatay si Moises. At ibinigay ng Diyos yung paghahari kay Joshua. 'Di ba? Siya yung naging anong tawag doon? Successor. Yeah. Thank you. Si Joshua ang naging successor ni Moses. Yan. Basahin ko po ano. After the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, son of Nun, Moses' aid, Moses, my servant, is dead. Now then you and all the people get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give to them, to the Israel. I will give you every place where you set your foot as I promised Moses. So, ito po yung sinabi ng Diyos kay Joshua kasi namatay na si Moses. No. At sabi niya, ibibigay ko lahat sa iyo, lahat ng matatapakan ng iyong paa. Ganun po yung pangako ng Diyos kay Joshua. I will give you every place where you set your foot as I promised Moses. Pakibasa natin, your territory will tend from the desert to Lebanon and from the great river Euphrates, all the Hittite country to the Mediterranean Sea in the west. No one will be able to stand against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Grabe, no? Napakatindi yung pangako ng Panginoon kay Joshua. Kaya, alam ho ninyo, kailangan talaga ng courage para mapangunahan itong mga Israel. Be strong and courageous, sabi niya, because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them. Ilang taon po inalagaan ni Moises itong mga Israel? 40 years. 40 years na napakatitigas ang kanilang mga ulo. 40 years na nagtiis si Moses. Kaya nga nung kahulihan, di ba napikon si Moses? At instead na hindi niya pinalo yung bato, pinalo niya. Sa sobrang, hindi na niya matiis. Kayang hirap yung hindi ka makatiis. Pwedeng sabihin mo sa katabi mo, magtiis ka lang. Amen ba? Dahil kung hindi ka makapagtiis, baka mapalo mo. Huwag naman. Ito si Moses. 40 years na matigas ang ulo ng mga Israel. Salamat sa Panginoon, kaya nga po hindi nakarating sa promised land. Si Moses, nakita niya, pero hindi niloob ng Lord na makarating kasi po ay inabutan na po siya. Alam mo ninyo, it's not about thousands of people. It's not about hundreds of thousands. Itong mga Israel na pinangunahan ni Moses, it's about 1 million of people who lead by Moses. Ngayon, transition. Ibibigay na ngayon kay Joshua. Kaya sabi ni Nanay Marlene, tignan nyo, lagi niyang sinasabi, be strong in courage kasi medyo nininervyos. Pero alam ko na, can you imagine, kung 40 years na nanguna si Moses, 40 years din na trinini ng Diyos si Joshua. Amen? Kaya napakahalaga yung discipleship. Di ba? Napakahalaga yung nagtuturo kayo. Hindi lang kayo yung sumasayaw dito, magturo kayo kasi lalo na kapag lumalapad na yung mga katawan.
Nakatulad ko. Ah, well, wala sa lapad yan. Amen ba? Nasa puso at willingness sumayaw. Maraming ang hindi malalapad dyan. Ayaw namang sumayaw eh. Yung mga malalapad, parang silang umaapoy eh. Ano ngayon? Di ba? Kaya purihin ng Panginoon, nasa puso yan, wala sa shape. Parang binawi ulit. So, ito po si Joshua. Be strong and very courageous. Be careful to obey all the law of my servant Moses. You do not turn from it to the right or to the left. Ibig sabihin, wag kang pumunta sa kaliwa at kanan. Don't compromise. Stand. Go ahead straight. Amen ba? At siguradong makakarating tayo sa pupuntahan natin. Kaya keep this book, sabi niya, from it successful wherever you keep this book of the law on your lips. Meditate it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Purihin ang Panginoon. Amen po ba? So let's bow our head and pray. Father, in the name of Jesus, we thank you for your words. Father, we come to you with a humble heart. Lord, I pray na open our heart, Lord, open our understanding that we could able, O Lord, to receive your words. Hindi ko alam kung ano ang situation ng bawat isa. I pray that give us courage today. Whatever situations, Lord, I pray na kayo po ang gumabay, manguna, mapalakas at mapatatag kami sa aming paglilingkod. Lord, I know it's not an accident that we are here today. You have a wonderful plan. Lord, in this life, in this life journey, Lord, alam ko po na marami kaming mga pagdadaanan. But we thank you, Lord, because you are our strength, you are our courage, as you encourage Joshua. We thank you, Lord. Bless everyone. Ang bawat isa ay makatatanggap, Panginoon, ng inyong mga salita. And we pray for healing, we pray for salvation. In Jesus' name we pray. And everybody say amen. Amen, amen. Okay, so mga sabi natin muli, be strong. Amen. Praise God. Hindi na, be strong. Dapat, be strong. Walang strong eh. Walang strength. Courage commences through God's promises. Amen. Ang tapang ay nagsisimula mula sa mga pangako ng Diyos. Di ba? Di ba kapag wala tayong pangako, minsan wala tayong direksyon. Tingnan mo yung bata, kapag umiiyak siya, tapos sasabihin mo, nak, tumigil ka ng umiyak, punta tayo sa Jollibee bukas. Yan. Anong gagawin ng anak? Titigil. Yan. Because of your promise. Kaya napakahalaga na kailangang may pinanghahawakan tayo para pala tumigil tayo. Amen. At ito po yung nangyari kay Joshua. Alam po natin na napakalaki itong responsibilidad na ipinagkaloob sa kanya. God told Joshua, Moses, my servant, is dead. Now, therefore, arise, go over this Jordan. Yung bang halimbawa, may mga life group tayo, no? Ngayon, ikaw yung subgroup. Ngayon, ipapadala yung life group mo, leader mo sa ibang lugar. Sinong hahawak ngayon? Yung sub-leader mo. Kaya napakaganda yung proseso ng church kasi
Hindi tayo umaalis na walang naturuan. Kaya dapat ganito ang maging proseso ng church. At ang hirap yung, kasi minsan may mga iba't ibang tawag tayo ng Lord. Paano kapag tinawag ni Lord si Brother Rolly sa sa Afghanistan. Layo naman, pastor. Sa malapit o sa Caceres, sa Limbawa. Wala siyang naturuan sa mga grupo niya. Kaya si Brother Carlos, wala siyang naturuan, di wala. Ito po yung tinuturo dito. Na si Moises, tinuruan niya si Joshua para manatili ang pangunguna at gabay sa pamamagitan nila. So it was painful transition because Joshua had lost his mentor. Yun na yun, wala na si Moises, paano na kaya? Wala na, paano na kaya tayo? But thank God, God assured Joshua that the mission did not die with Moses. Of course, hindi naman kay Moses yung mission, nasa Diyos naman. Amen. Then Joshua courage come from God's promises. Thank God, sapagkat kung paano nanatili sa pangako ng Diyos si Moses that is the secret of Moses. Yun pong nanatili siya sa mga pangako ng Diyos. Amen? Na noon, ang daming mga pangako. Sige, sagutin mo lang ako, ibibigay ko yung mga bituin. Halay. Kahit yung mga bituin sa langit ay pipitasin ko. Tapos nung nag-asawa na sila, nagkaroon ng problema, ibang bituin ang nakita nung misis. Bumaba yung mga bituin. Wala dito yon. Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya, mag-iingat tayo mga kadadalagahan. Baka aming pangako dyan. Mamay napapako. Kaya kailangan natin, purihin ng Diyos, we need courage from the promises of God. Sapagkat ako'y naniniwala, kung ang Diyos ang nangako, tutuparin niya ito. Alam niyo, ang sabi ng Bible, binabantayan pa nga niya yung mga pangako niya kung natutupad Bakit? Kasi kung hindi matutupad yung pangako ng Diyos, ayon sa kanya mga salita, maging sinungaling ang Bible. Maging sinungaling ang Diyos. Kaya kailangang tuparin niya ang kanyang mga pangako at purihin ng Diyos. Ang sabi nga sa Bible, ni kuma, ni period, lahat mangyayari. Alam niyo ba na ang mga nangyayari sa mundo ngayon nasa Bible? Kailan lang na-discover ng mga science na ang mundo pala ay bilog, pero ang Bible matagal nang sinasabi na bilog ang mundo. Tignan ninyo kung gaano ka-advance ang Bible. Amen po ba? Kaya kung gusto mong maging advance, come to the words of God. Amen? Yun nga yung sabi ko kaninang umaga sa devotion natin. Ang mahirap kasi walang school of life. Walang school of life. Dahil kung baka merong tinatawag na school of life, ipapadala natin yung marami doon sa atin. Kasi hindi alam mabuhay. Hindi marunong mamuhay. And thank God, kung saan natin matatagpuan ng school of life, walang iba kundi sa salita ng Diyos. Because God is the giver of life. God is the source of life. Kaya minsan ang tao hindi alam mamuhay kasi hindi nila pinag-aaralan ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos, ito ang nagtuturo kung paano tayo mabuhay. Kaya ang alam ng maraming tao kung paano mabuhay, ang sabi ng mga
Espanyol, comer, beber, mañana, morir. Sabi ni Jesus, eso de verdad, de verdad. But church, I want to encourage you. Hindi lang ganun ang buhay. Life is better than that. Praise God. Kahit papano naman, kumakain tayo ng 3 beses o mas. Obvious naman. O kaya ay nakakakain naman tayo ng masarap. Pero life is more than that. Life is more than that. Death is more than that. Life that God has offered us. Hindi po iyan ang kaganapan ng buhay. Purihin ng Diyos. Kaya nga magpasalamat tayo sa Panginoon dahil binuksan tayo ng Lord. Dahil kung hindi, ganun nga ang nagiging dahilan pa lang palagi sa ganito naman talagang buhay Ganun talaga. So kung bumait pero di ko magawa. Alay. But church, if you know the Lord Jesus Christ, kung makilala natin ang ating Panginoong Jesucristo sa ating mga buhay, life is beautiful. Life is wonderful. Amen? Tingnan mo kung wala ka sa Panginoon, magigisang ka sa umaga, maga na naman, trabaho na naman. Puro wala ka man lang Pero kung tayo ay nasa Panginoon, may trabaho ka man o wala, praise the Lord. Paano kasi naman nung walang trabaho, nung nagkatrabaho, ganun din, hindi mo alam kung masaya siya talaga. Nung walang pera, nagrereklamo. Nung maraming pera, nagrereklamo pa rin kasi hindi pa rin nakukontento. Anong problema? Yung pera o yung... So, nung mga may pera, magsabi ng amen. Praise God. Hindi pera yung problema. Amen? I'm sorry. Hindi tao yung problema, yung pera. Dahil kung ang pera ang problema, wala ka dito ngayon. Amen ba? Anong ibig sabihin? Sapagkat si Lord ang nangunguna sa buhay natin. Hallelujah. Tuloy ang buhay, may pera man o wala. Alam niyo mga Pilipino, magaling magdala. Hindi halata. Di ba? Sige nga, ilabas niyo ang mga pitaka niyo, may mga pera nga. But money is not the issue. Amen ba? Because we have faith in God, may pera ka man o wala, tuloy ang buhay. Amen? Kapag nasa sa atin ang Panginoon, purihin ng Diyos. Hallelujah. Nakangiti ka pa rin. Kaya sabi ko, minsan, mas maganda kayo sa mga senyora ninyo paano kasi si senyora, katapusan na naman. Saan na naman kayo kukuha ng papasweldo sa inyo? Kayo, pawalis-walis lang doon. Sahod na naman. Amen ba? Magpasalamat tayo na nandito tayo sa Spain. Dito, sabi ko, alam mo lang mag-senyor si senyor, pasado ka. May pera ka. Amen? Pero kung pupunta ka dito, magtatrabaho ka, mag-aasta ka na parang magaling sa senyora mo, wala. Wala pera, lugi, negosyo. Pero kapag alam mo lang, senyor si senyor, mamaya, muchas gracias. Sahod na naman. Kasi may mga kakilala tayo na hindi nakakatagal sa trabaho kasi ang akala niya sang senyora, hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Magsisenyor ka lang. Amen? Ay, salamat sa Lord. Dito sa Espanya, ganda pa rito, ang sabi nila, habang tumatagal ka, parang pamilya ka na sa kanila. Di ba? Si Brother Fred, mamaya siya nang nag-uutos sa senyora niya Sa ibang bansa, kung katulong ka forever.
Dito, kapag close na kayo, di ba? Senyora, oh, pautang. Wag naman ganun. Pautang ka agad eh. Advance. Di ba? So, alam nyo kung ilang taon na tayo dito at hindi pa naaayos yung mga papilis natin, hindi ko na lang alam. Baka ikaw na talaga yung problema. Amen? Kaya purihin ng Diyos, alam ko wala sa atin dito yon. Amen? At dito lahat yung favor, may amnesty na, may ano pa. So, ito po yon. Kailangan lang, he understood that Israel's future was not based on his ability, but on God's covenant. Kung nais ka na magkaroon ng tapang na nanggagaling sa Panginoon, kailangan magtiwala tayo sa pangako ng Diyos. Hallelujah. Andyan po ba tayo? Then, alam ko po na ito ay napakahalaga. Pangalawa, courage cultivates through God's presence. Hindi lang tayo nakikinig, hindi lang tayo nag-aaral, pero kinocultivate din natin ang presensya ng Panginoon. Sabi ni Moises, Joshua 1:5, I was with Moses, I will be with you. I will not leave you nor forsake you. Amen. So, ang sabi ni Moises, don't send us if your presence will not go with us. Ganon katindi ang presence ng Panginoon. In the Old Testament, the presence of God appear at night as the pillar of cloud, fire. At daytime, a pillar of cloud. Kaya ibig sabihin, kailanman hindi nang iiwan ng Panginoon. So, ang sabi ng God's presence is our source of strength. Joshua did not need to become Moses, he only need God's presence. Hindi na kailangan nating imbitahan dito si Binihin para bababa ang presensya ng Panginoon. Kailangan lamang mayroon tayong puso na nais makaranas sa Lord. Nais na makatanggap sa Panginoon. Ano ang sabi ni David? Lord, one thing have I desire. One thing I desire. To be in your presence in all the days of my life. That I may see your beauty. Yeah, that I may see your beauty to inquire in His temple. So ibig sabihin, if you have the presence of God, thank God, you have the beauty of God. Walang sino man sa atin na gustong mapariwara ang buhay. But if the presence of God is in your life, then you can see the beauty of God. And if you see the beauty of God, hindi na kailangang pumunta ka pa sa iba't ibang mga lugar para tignan ang kagandahan ng nilikha ng Diyos. Because if you are in the presence of God, you can see His beauty. And the beauty of God is more than anything's view in this world. Amen po ba? Kaya pala ganun ang sabi ni David, that I may see, I want your presence, Lord, that I may see your beauty. The beauty of God is enough. Kaya pala. Sabihin mo sa katabi mo, kaya pala. Hindi na kailangang ikutin pa natin ang mundo para makita ang kagandahan. Because if you see the beauty of God, hallelujah, then anumang pinakamagagandang nilikha ng Diyos dito sa mundo ay nakahihigit ang kagandahan ng Diyos. Palakpakan natin ng Panginoon, mga kapatid. And that is David. And that is David. So ano ngayon kung hindi ka nakapagpatayo ng napakagandang bahay, nasa sayo naman ang Panginoon. Hindi ka nakapasyal sa mga iba't ibang mga lugar. Nandito ka na nga sa Spain. Di ba? Ang sabi mo noon, makapunta lang ako sa Manila. Masaya na ako. Makasakay lang ako ng
kotse, nakasakay ka pa ng eroplano. Tapos nung nakapasakay ka ng eroplano, hala, gusto mo nang sakayan naman lahat. Kaya minsan, alam mo, kailangan maiayos yung ating mga pananaw. Alam niyo, God is more than enough. Kaya di ba yun yung lagi kong sinasabi, hindi lahat ng nag-abroad ay napabuti ang buhay. Ngunit lahat ng nakakilala sa Panginoon naayos ang kanilang buhay, mga kapatid. Amen ba? At kailanman hindi tayo ipapahiya, hindi tayo ipapahamak ng Panginoon. And this is Joshua. Dahil kilala niya ang Panginoon, handa siyang harapin anuman ang mga pagsubok sa buhay. Why? God strengthened His people with His presence. David before Goliath, alam natin, na kung may pananampalataya ka sa Panginoon, si Goliath ay, di ba? Maraming gulayat sa buhay natin. Pero bago hinarap ni David si Goliath ay natuto siya kung paano habulin yung mga leon. Paano niya patayin yung mga uso na gustong kainin ng mga alaga niya. Di po ba? Kaya before Goliath, marami siyang hinarap. Kaya bago mo harapin yung Goliath mo sa buhay, harapin mo muna yung antok mo. Harapin mo muna kung baka nandiyan ka pero kung ano-anong iniisip mo. Baka nandito ka pero wala ka. Tanungin mo lang yung katabi mo, nandito ka nga ba talaga? Baka yung katawan mo lang ang nandito. Praise God. Nandito ba tayo? Amen. David before Goliath, Daniel in the lion's den. Alam po natin dito kung paano sila pinalakas because the presence of God. Si Potiphar, si Joseph, alam natin kung paano siya nagtagumpay sa tukso. Church, challenges is everywhere. Temptation is all around. And you need to be courage. You need to be strong. Like Joseph. Purihin ng Panginoon nung tinakasan niya yung asawa ni Potiphar. Siya pa yung nagkasala. Pero hindi siya bumitaw sa Panginoon. Lord, ba't ganun ang nangyari? Tinakasan ko yung tukso, ako pang naging rapist. Matindi yung pananampalataya ni Joseph. Pero nagtiwala pa rin siya sa Panginoon. Di ba? Yun yung baka may mga question kayo kasing ganun kung minsan, Lord, sumusunod lang naman ako sa iyo, bakit nangyari ito? Magpatuloy ka lang, hindi pa tapos si Lord. May mga pinagdadaanan ka ba? Pwedeng sabihin mo sa katabi mo, hindi pa tapos si Lord. Dahil ang plano ng Diyos kay Joseph, hindi lang siya magtrabaho doon sa palasyo, but he will be the second command of the king. Grabe. Na-promote siya. In God's sense, there is a promotion. Kaya kung gusto mong mag-promote, huwag kang magpalakas sa senior mo, huwag kang magsipsip. Magpalakas ka kay Lord. Amen? Pag nasa bahay ka, pag-pray mo yung unan ni Senyor, Senyor, bless mo ang unan na ito na managinip si Senyor. Anong ipapanaginip ni Lord? Di ba? Punuin mo at palaging mapanaginipan niya na ini-increase yung sweldo ko. Hindi naman, i-bless mo Lord ang aking Senyor. Amen? Alam na ni Lord yun. Alam na ni Lord yun. Pag-pray mo yung di ba? Kapag masungit yung senyora mo, ipag-pray mo yung mga damit niya, Lord. Di ba? Iyon lang ang laban natin. Hindi yung senyora ang kalaban natin, mga kapatid. Espiritu ng kasungitan, espiritu ng pride. Kasi minsan, ang alam nila, di ba? Kaya walang imposible sa Panginoon. There's nothing is impossible in the presence of God. Shadrach, Meshach, Abednego, di ba? Tatlo sila
na inihulog sa pugon, sa orno ng apoy. Pero nung naihulog sila, ilan na sila? Naging 4 sila. Why? Because the presence of God is upon them. Church, I want to tell you, you are not alone. Sabihin mo ulit sa katabi mo, best sis, bro, hindi ka nag-iisa. Alalahanin natin, yan kasi man siya ang ginagamit ng kaaway, mahumsik ka, ano pa, inaano ka, parang sinasabi niya na walang nakakaunawa sa iyo, walang nakakaintindi sa iyo. But I want to tell you, the Lord is always with us. Amen? He will be with you. God is with us. He will bless you. He will sustain you. Kailangan desire more of God. Alam ko, hindi tayo ipapahamak ng Panginoon. Then courage calls for obedience to God's word. Kung gusto mong maging matapang, may katapangan na nanggagaling sa Panginoon, sumunod ka lang kay Lord. Huwag kang matakot na sumunod sa Panginoon. Magkaroon tayo ng childlike faith. Kung sinabi mo, Panginoon, susundin ko. Hindi ako hindi ako told, be strong and very courageous because obedience required courage. God instruction to Joshua. Ano yung instruction ng Lord? Receive the word. Remind the word. Reflect on the word, then respond to the word. Tanggapin natin ang salita ng Diyos. Minsan marami ito tumatanggap. Wow, amen, praise God. Sige lang, pastor, sige lang. Nandito pa rin Amen, amen, praise God. Nagre-remind pa rin. Pero nandito na, amen, praise God, amen, amen. Humihina. Tapos nandun na, wala na. Dito tayo dapat magaling. Sabi di ba, sa kong sinasabi, di ba, na, ano yun, sabi ni Ernie Baron, knowledge is power. Pero kailanman hindi magiging knowledge ang power if you don't apply the knowledge. If there is no applying in your knowledge, if your information, there is no power. Because the right power is when you apply what you learn and what you have received. And it will remain, and it will reflect, and it will respond. And that is the power of the words of God. Kaya ito po yung sikreto ni Moses and the same as Joshua kasi gustong-gusto nilang nag-uobey sa salita ng Panginoon. Hallelujah. Thank God. Dahil nandito ka, dahil nag-uobey ka kay Lord. Dahil sigurado ako na wala ka dito kung hindi ka nag-uobey kay Lord. Nandito tayo dahil sa Panginoon. Amen? Praise God. Obedience to God's words bring victory. Tingnan mo. Kaya nagtagumpay si Moises. Kaya magtagumpay din si Joshua dahil nag-uubay sila sa salita ng Panginoon. But the problem is that many want victory without submission. Yan. Maraming gustong pumunta sa kingdom, pero ang sumunod sa king, ayaw. Di ba? Minsan ganun ang gusto ng tao. Lord, gusto kong mapunta sa langit. Pero ang sumunod sa'yo, ibang usapan na yung Lord. Basta langit lang ang gusto ko. Kaya saan napunta? Langit-langitan. Kasi gusto niyang shortcut. Kaya ang daming mga shortcut na napupunta sa langit-langitan. Pero ang tunay na daan patungo sa langit ay yung patuloy na pag-obey at pag-submit natin. Hallelujah. Nais nating mag-submit sa Panginoon. Nais nating mag-submit sa delegated authority. Aba, parang wala na. Amen ba? Si Joshua, nag-submit siya kay Moses.
Kaya nga siya inilagay eh. Hindi binigay kay Joshua, kahit magaling si Joshua, kahit matalino, magaling sa giyera si Joshua, kapag hindi nagpasubmit kay Moses, hindi ibinigay sa kanya yung authority. Amen ba? So, purihin ng Diyos. Alam ko po na masunurin po tayo sa ating mga leaders. Amen? Sa mga pastor. Yun na, dalawa na lang. Mga kapatid, nag-usap nga tayo. Amen ba? Hallelujah. Bago kayo maging Joshua, magsubmit muna kayo kay Moses. Hallelujah. Yun nga ang mahirap eh. Pastor, basta sa Lord ako nagsasubmit. Minus sa inyo. Yeah. Ang mahirap kasi, kung hindi ka makapag-submit sa leader mo, I think mas mahirap mag-submit sa hindi mo nakikita. Hindi mo nakikita eh. Kaya ang evidence na pagsasubmit mo sa Lord ay yung pagsubmit mo sa leader. Ang mga nagmamahal sa kanila mga leader, magsabi ng amen. Kinakapi ba natin sila? O sila palagi ang nagpapakapi sa inyo? Pakapihin naman ninyo. Amen. Salamat sa Lord. Palakpakan natin ating mga life group leaders. Mga ministry leaders, salamat sa inyong mga buhay. Na-appreciate ko kayo. Mga young people na masisipag nagbubuhat ng mga instrument. Mga kalalakihan na masisipag magbuhat din. Wala mag-amen. Lahat po tayo na gumagawa dito sa gawain ng Lord, para pasalamatan natin ang Panginoon dahil ginagamit tayo ng Panginoon. Kaya sabi ko kaninang umaga, hindi naman yung pagtayo sa harapan ang palagi, hindi lang naman yung pagtayo sa harapan tayo nagagamit. Pagsayaw, paghakot, paglinis, pagluluto, lahat yan ay kagamit-gamit sa kaharian ng Diyos. Amen ba? Yun nga sabi ko, yung pakipagkamay mo lang, tapos ngumiti ka, hello brother, hello sister, nginitian mo ng napakagandang ngiti. Naghahanap pala siya ng ngingiti sa kanya. Isang linggo na walang ngumiti. Inong hinawakan mo, nung kinamayan mo, hello sister, na yung ngiti mo buhay na buhay. Napalakas siya. Dahil sa ngiti. Hindi yung kinamayan mo parang may COVID ka. Hello sister, ay oo nga sister. Huwag naman. Parang mayroon kang bulutong. Huwag naman. Amen ba? Kamayin mo ngayon katabi mo, sabihin mo, hello sister. Yung mahigpit naman. Kaya hindi lang po yung pagtayo dito sa harap, paano tayo gamitin ni Lord? Everything we do in this church, ito ay nagagamit sa kanyang kaharian. Nakikita ni Lord yung pagpapakapi ninyo, yung pananalangin ninyo sa mga leaders, sa mga pastor, God knows that. Yung pagtayo ko dito, habang nakatayo ako, pinagpipray ninyo, God knows everything. Sa lahat ng mga nandito, di ba, at nagpipray tayo, alam nyo, wala tayong maipagmamalaki sa Diyos. At huwag nating sabihin na kung wala ako dyan, hindi tatayo yan. Alam mo, kahit wala ka dito, tatayo ang gawain ng Panginoon. Kahit wala kami dito at wala kaming pwedeng ipagmalaki, tatayo ang gawain ng Panginoon. Because this is His ministry. Kaya magpasalamat tayo sa Lord. It is just a privilege na nandito tayo ngayon. Salamat sa Lord. Kay Joshua, it's just a privilege. Dahil sumusunod siya sa Panginoon. Kung sumusunod ka sa Panginoon, tignan ko lang. Di ba? Kung ikaw ay, di ba, willing na laging sumusunod sa Panginoon, tignan ko lang kung hindi ka ipopromote ni Lord. Yung mga amo mo, alam mo ba, alam lahat ni amo mo yan. Alam niya kung ano, baka alam mo, hindi niya nakikita na kapag sinabihan kayo, naggaganong ka sa likod niya. May CCTV. Baka akala hindi nakikita. Alam lahat.
Alam niya yung bawat pagsagot mo sa amo mo. Kaya, kung gusto nating ma-promote, mahalin yung mga amo. Paano kayo po-promote Puro wala man lang, hindi ka man lang masaya. Bawat utos niya, laging wala. Hindi nga niya alam laging nakakalimot kung sahuran na Senyora, katapusan na. Katapusan na ba? Puro nakakalimutan. Kasi hindi siya masaya. Tignan mo kapag masaya yung mga amo natin. Hindi pa katapusan. Ubos na yung sahod mo kasi sabi nung isang kapatid, Pastor, 25 pa lang binibigyan na yung sahod. Kaya kapag katapusan, kalahati na lang. Mahirap din yung masyadong advance, no? Maganda yung katamtaman lang. Ay, nako po. Magpalakas tayo kay Lord. Himasin natin si Lord. Hallelujah. At ang Panginoon ang hihipo sa mga amo natin. Courage continue through God's command. Yan. Tayo ay nagkakaroon ng lakas kapag tayo ay patuloy na sumusunod sa kanyang mga kautusan. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Joshua recognized God's command as mandatory. Ibig sabihin talagang command. Kasi kapag command, mas hindi siya option. Kung may time ka, gawin mo ha. Ibig sabihin, talagang command. Di ba? Ang sundalo, obey first before you complain. Pero tayo, sige, complain. Wala ka pang nagagawa, complain. Buti na lang, wala dito yon. Amen? Nagko-complain din, pastor, pero sumusunod din. Parang hindi ko alam kung nasaan kayo doon Nagko-complain kayo pero sumusunod din o yung nagko-complain talaga na walang ginagawa? Sumusunod. Amen. Why? Because if we don't obey the command as mandatory, fear paralyzes purpose. Magkakaroon ka ng takot. Dalawa lang yan Kung hindi ang courage ang kukontrol o kaya yung magpapalakas sa'yo, yung fear. And fear paralyzes purpose. Fear causes delay, doubt. Yan. Kaya kapag natatakot tayo, kapag nag-aalinlangan tayo sa sinasabi ng Panginoon, alam natin na hindi tayo lalago sa Panginoon. Ang pagsunod natin sa Lord ay nakadetermine doon sa pagkakilala natin sa Kanya. Amen ba? Ang hirap sumunod kasi sa hindi mo kilala. Kaya ang pagsunod natin sa Panginoon ay nakadeterminado sa lalim ng pagkakilala natin sa Diyos. Amen po ba? So ibig sabihin si David, kapag magsalita siya, napaka full confidence. You are my help, di ba? Sabi niya yung verse natin kaninang umaga, Lord God. Sabi niya, I cry for help and give me and restore my health. Amen. So ibig sabihin, kilala niya ang ating Panginoon, kaya ganun na lamang siya humihingi. Kasi ang hirap humingi sa hindi mo kilala at hindi ka naniniwala. Kaya kailangang makilala natin ang Lord para mayroon tayong confident at walang takot na lumapit sa Kanya. At si Joshua, purihin ng Diyos, nung sinabi ng Panginoon sa kanya, be strong and courageous. Maging matatag ka at maging matapang. Dahil minsan mayroon yung matapang. Matapang lang dahil may baril. Matapang. Dalawa lang ang minsan nagpapatapang yung dalawang espiritu. Espiritu ng alak o espiritu ng Espiritu Santo.
Kaya minsan, sabi sa Ilocano, kapag nakainom, kapag hindi nakainom, mahiyain. Paano ba itatagalog yon? Ngamno nakainom, mangibabain. Kapag hindi nakainom, mahiyain. Pero kapag nakainom na siya, walang hiya na. Di ba? Purihin ang Diyos. Dati mga lasinggo kayo, di ba? Pero salamat sa Lord, tayo na ngayon ay Espiritu na ni Lord. Hallelujah. At makikita ninyo, nakita natin kung paano kumilos ang Espiritu ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Maayos na yung lakad natin. Maayos na yung mga tayo natin. Noon, wala kang ayos talaga eh. But thank God, dahil inaayos tayo ng Lord. Walang perfect, pero si Lord, nais niya tayo na ayusin. While courage enable you to move forward in faith, God commands sustain our courage. Amen? So, and the last battle between. Alam mo ba kung ano yung dapat nating i-battle sa buhay natin? Alam mo yung pinakamalaking kaaway natin sa buhay natin? Alam nyo, hindi ang dyablo. Walang iba kundi ang sarili mo. Ikaw ang pinakamalaking kaaway mo. Yung sinasalamin mo, pag bumangon ka ng umaga, nagsasalamin ka, yan ang kaaway mo. Di ba? Bakit? Tingnan ninyo. Sabi dito, courage conquer your battle. God's courage does not remove battles. It enable us to overcome them. Actually, ang Panginoon, hindi niya inaalis yung mga battle mo. Pero sinasamahan ka. Kasi hindi nawawala yung mga battles ng buhay. Hindi nawawala yung pakikibaka natin sa ating buhay. Kaya kailangan maturuan tayo kung paano harapin, hindi alisin ni Lord, pero kung paano harapin. Pero kung kasama natin si Lord, magtatagumpay tayo. Amen ba? Battle between self-worth and identity. Ito po yon. Alam nyo yung pinaka-crisis ngayon, napakalaking crisis yung identity crisis. Maraming mga tao na hindi alam kung sino sila. Maraming mga tao na hindi nila alam kung ano ang purpose ng kanilang buhay. Maraming mga tao na hindi nila alam kung saan sila patutungo. Crisis identity. Thank God. Yun nga yung sabi ko, hanggat makilala ng tao si Lord. Salamat sa Lord nung makilala natin siya, alam na natin kung saan tayo pupunta. Di ba nung hindi natin kilala ang Lord, hindi natin alam kung saan tayo patutungo. Hindi natin alam kung sino tayo, kung anong purpose natin sa mundong ito. Pero nung makilala natin siya, nagkaroon ng halaga yung buhay natin. Naayos yung buhay natin. Noon, puro tayo negative, pero ngayon, positive na tayo because of the cross of Jesus. Amen ba? Kaya ng Panginoon, battle faith. Ang battle between fear and faith. Kapag wala ka sa Panginoon, laging takot ang meron sa atin. Pero kung may pananampalataya tayo, ma-overcome yung fear. So ano ngayon kung may mga problema ako? So ano ngayon kung may situation ako? Ang mahalaga, mayroon akong Kristo na tutulong sa akin. Amen? Kasi wala namang hindi nagtitiis sa atin sa mundong ito. Mula nung bumagsak ang tao sa Garden of Eden, we are called to survive. Dahil nasumpa ang mundo nung nag-disobey si Adam and Eve sa garden. But thank God, dahil tayo ay nabuksan at tumanggap sa Panginoon, nagkaroon tayo ng lakas. Nagkaroon tayo ng pag-asa. Why? Because in God, there is always hope. Amen? Noon, wala tayong kapag-asa. Di ba? Pero ngayon, dahil sa Panginoon, nagkaroon na tayo ng pag-asa. Nagkaroon na tayo ng buhay. Mamamatay man tayo sa buhay na ito,
may buhay na walang hanggan naman na naghihintay sa atin. Amen ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Ito yung sinasabi nating blessed hope. Maraming mayayaman na walang blessed hope. Kailangan nila ang pag-asang ito, ang buhay na walang hanggan. Bakit? Lahat naman tayo dito ay papanaw. Lahat tayo dito, ay hindi mananatili. Kaya kailangan magpatuloy tayo sa Panginoon. Battle between wrong mindset and perspective. Wrong mindset and perspective. Noon puro mali yung isip mo. Noon puro walang direksyon ang isip natin. Kung ano yung gusto mo, kung saan ka masaya, doon yun ginagawa mo. Walang pakialam kung nasasaktan man, nasakakasira man. But thank God, nung nakilala natin ang Panginoon, inaayos niya yung ating direksyon. Amen. Kaya ngayon, may direksyon na yung buhay mo. Amen ba? Si Lord ang makapagbibigay sa atin ng direksyon. There are many ways that it seems right. But at the end, it's a way of death. Ano po? Battle between doubt and trust. Kaya kung wala kang pagtitiwala sa Diyos, puro ka pagdududa. Kung wala kang pagtitiwala sa Panginoon, puro naniniwala tayo sa kasinungalingan. Kasi kung wala ka sa katotohanan, puro ka kasinungalingan, ay wala talagang magagawa. Ganito na talaga ako. Wala na talagang kapag-asa. That is a lie. Why? Because there is hope in the Lord, church. There is always hope in the Lord. Kung bakit ang daming mga buhay na nasisira, because they don't trust God. Ang alam lang nila ay ang kanilang pagtitiwala sa kanilang sarili. Ang alam nila sila yung tama. Ang alam nila sila lang talaga yung tama. Kaya napagkakamali ang may tama. Itama natin yung mga maling pagkakaakala nating tama tayo. Amen ba? Kung gustong may tama, magsabi ng amen. Di ba? Tama naman yon. Gusto nating may tama kasi minsan palagi natin, alam natin, tama tayo. Salamat sa Lord, may tunay na nagtatama sa atin. Dahil alam mo sa totoo lang, the more na nakikilala natin sa Lord, the more na nakikilala natin ang Panginoon, the more na nakikita mo yung sarili mo na walang-wala tayo kung wala ang Panginoon. That is the truth. Yan ang tama. Kasi kung bakit ang tao ayaw maglingkod sa Diyos, kung ayaw kumilala sa Diyos, dahil ang alam nila mas magaling sila sa Diyos. Ngunit dahil tayo ay nakakakilala sa Panginoon, purihin ng Diyos, kinikilala natin ng ating Panginoon ay Diyos. At hindi pwedeng maging Diyos ang tao kailanman. Amen ba? Kaya napakahalaga na kailangan magkaroon tayo ng pagtitiwala sa Panginoon, magkaroon tayo ng trust, huwag tayong magduda. Battle between compromise and obedience. Nag-aalinlangan tayo. Battle between distraction and focus. Daming distraction pero magpatuloy ka lang sa Panginoon. Battle between impatience and timing. Puro wala kang patience. Di ba? Lord, bigyan mo ako ng patience. Ngayon na, Lord, ngayon na. Sa pananalangin pa lang, wala talaga. Battle between pride and humility. Amen. Wala pang mga nagmamataas na itinaas ng Lord. Ang itinatas ng Lord ay yung mga nagpapakababa, nagpapakumbaba. Battle between past failures and freedom. Maraming mga nabubuhay sa nakaraan. Church, natapos na yon. Tagal na nga eh. Pwedeng sabihin mo sa katabi mo, matagal na yon.
Mag-move on ka na. Amen ba? Praise God. We learn from the past. Don't live. Huwag tayong mabuhay sa nakaraan. Natuto na tayo doon. Battle between fear of responsibility and calling. Purihin ng Diyos, kung ikaw ngayon ay tinawag ng Panginoon, don't be afraid. Huwag tayong mag-alinlangan. Ano ho? At alam mo, kung kasama mo ang calling ng Lord, hindi tayo pababayaan. If God calls you, He will sustain you. Amen ba? Can you imagine, dinala ka pa dito sa Spain because God want to use you. Espanya na to. Gagamitin ka ng Panginoon. Battle between His enemies and victory. Purihin ng Panginoon. Alam natin na kung tayo ay may courage, God courage does not remove battle. It enable us to overcome. It enable us to overcome enemy to victory. Alam ko po na marami tayong mga pinagdadaanan sa buhay. Ngunit alam ko, ang Diyos ang kasama natin. Hindi niya tayo pababayaan. Amen ba? Kaya I want to encourage you, life must go on. Ano ngayon kung may mga problema tayo? Ano ngayon kung may mga pinagdadaanan tayo? Ang mahalaga, nagpapatuloy ka sa Panginoon. Temporary lang yan. Lahat ng mga problema natin sa mundo, temporary lang ito. Kailangang magpatuloy tayo sa paglilingkod natin sapagkat ito ang mananatili. Ang buhay natin, temporary din. Pero kapag tanggapin natin ang Panginoong Hesus sa ating mga buhay, purihin ng Diyos, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ano ang sabi ng John 3:16? Sapagkat gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalatay sa kanya ay hindi mapaparusahan, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa langit. Everything in this life is temporary. You need to receive Jesus Christ in your heart. Because when you accept Jesus, then you will live forever. Because Jesus Christ is the true forever. Amen po ba?